Basahin po natin ang ating teksto sa umagang ito sa Lucas chapter 11 verses 14 to 26. Luke chapter 11 verses 14 to 26. Church, hear the word of God. Now he was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the mute man spoke, and the people marveled. But some of them said, "He casts out demons by Beelzebul, and the prince of demons. While others, to test him, kept seeking from him a sign from heaven. But he, knowing their thoughts, said to them, "A kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household falls. And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul, and if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his own palace, his goods are safe. But when one stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divides his spoil. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places like seeking rest, and finding none, it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds the house swept and put in order. Then it goes and brings 7 other spirits more evil than itself, and they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first." Church, this is the word of the Lord. Salamat po. Makakaupo na po tayo. Nung isang linggo po, exactly, I think, or when we gathered here, nagkakaroon na po ng digmaan sa Israel. Right? Last week. Bumungad po sa buong mundo yung balitang paglaban ng teroristang Hamas mula sa bansang Gaza sa walang kamalay-malay na bansang Israel. They are actually surprised. Meron pa nga pong music festival and all of a sudden may mga taong pumupunta sa kanila, hinuhuli. They are really, naisip ko nga po yung Pearl Harbor sa Hawaii. Historically, they're like a sleeping giant. And then all of a sudden, may mga airstrikes na po doon. Naramdaman ng Israel ang presensya ng kapangyarihan ng Hamas sa mga walang karumal-dumal na ginawa nilang pag-atake. They felt their presence. Dahil dito, naramdaman din ng Hamas ang presensya ng Israel sa ginawang pagtugon nito sa lugar ng Gaza. The next day, bigla pong nag-huddle yung army ng Israel, preparing for war. Tanks are everywhere in the streets, going to the borders. At later on, yung mga buildings na tinitirhan ng mga teroristang Hamas ay pinasabog. And ito nga pong this week, pinasabog din nila yung mga rocket launchers nila. Kaya ngayon, yung ibang bansa na yung tumitira, yung Lebanon. Naramdaman nga po din ng presensya ng Hamas. Naramdaman ng Hamas yung presensya ng Israel. Pero sa likod po nito,
Meron nga pong isang tama po ba? Haftali, parang yung isang reporter ng Israel, pina-follow ko po siya sa social media. Sabi po niya, this is a battle between good and evil. Hindi na ito basta between nations or kung anong rights ang pinaglalaban nila. This is a battle between good and evil. Kaya nga po masasabi natin, sa likod ng mga ito ay ang realidad ng patuloy na pagsulong ng kaharian ng Diyos laban sa kasamaan. The kingdom of God as it is advancing, nagkakaroon po ng gera. Nagkakaroon ng gera between the spiritual realm na hindi po actually natin nakikita. Naramdaman ng buong mundo ang presensya ng kaharian ng Diyos sa pagdating ni Hesukristo nang kanyang pursigihin ang kaligtasan ng mga taong nabibihag ng kasalanan at pursigihin ang ganap na pagbabago ng buong sanlibutan. Yung presensya ng kaharian ng Diyos, bagamat hindi pa tuluyang naitayo, sabihin natin, bago dumating si Jesus ang kaharian ng Diyos, sa pagdating ni Jesus, yung presensya ng kaharian ng Diyos ay tila dinala niya. Dahil sinasabi nga po, yung hari ng kaharian ay naparito mismo. Kaya lang nagkaroon ng kaharian dahil doon sa haring iyon, pero umalis siya sa trono niya at pumunta siya dito sa mundo na nababalot ng kasamaan, at sa pagdating niya, yung presensya ng kaharian ng Diyos ay nagkaroon ng kumbaga pananahan sa mundong ito. Naramdaman natin kumbaga dahil kay Jesus. Matututunan po natin ang katotohanan nito sa ating teksto. Ang pamagat ng ating sermon base sa ating teksto ay the presence of God's kingdom. The presence of God's kingdom. Ang sentrong mensahe ng ating sermon ay the arrival of Jesus brought about the presence of the kingdom of God by triumphing over the forces of evil in the power of God for the redemption of men. The arrival of Jesus brought about the presence of the kingdom of God by triumphing over the forces of evil in the power of God for the redemption of men. Si John Piper naman po, meron siyang ilustrasyon na para daw po tayong nabihag sa isang kampo ng mga terorista at dumating yung mga rescuer from the helicopter and then bumaba at nilabanan yung mga bumihag sa atin. Kinuha po tayo, ni-rescue at nakalaya tayo at binalikan ang kampo na yun at sinira. At doon nasira yung mga tao na masasama hanggang sa ang kasamaan ay natalo ng kabutihan. I hope you get the idea na ganun po yung ginawa ni Jesus sa pagtungo niya sa atin dito. Sa Tagalog po, ang pagdating ni Jesus ay nagdala ng presensya ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan sa kapangyarihan ng Diyos para sa pagtubos ng mga tao. Muli, ang pagdating ni Jesus ay nagdala ng presensya ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan sa kapangyarihan ng Diyos para sa pagtubos ng mga tao. May 4 na elemento na makikita sa ating teksto patungkol sa presensya ng kaharian ng Diyos kay Jesus. Okay? What I'm trying to do here, at least in understanding the text, makikita po natin na yung presensya ng kaharian ng Diyos, yung pagdating ng kaharian ng Diyos, sabihin natin dito sa ating mundo, ay may 4 na elemento na masasabi natin, the kingdom of God is really near. Dahil sa 4 na elementong ito. In verse 14, una, there is restoration. Okay?
nagkakaroon po ng ganong klasing patuloy na pagpupursige na mapanumbalik yung mundo mula sa korupsyon ng kasalanan. There is restoration. So, sa madaling salita, pag nagkakaroon po ng restoration sa buhay ng tao sa pamamagitan ni Jesus, doon po nararamdaman yung kaharian ng Diyos, kung saan man ito nagaganap. Ayan po. Pangalawa, in verses 15 to 19, meron pong spiritual war. So do not ever, let's say, underestimate na pag tayo po ay gumagawa ng mga pagmiministeryo sa tao, tila walang mangyayaring conflict. Sa makatuwid, actually, ang katotohanan, may mga tao na magagalit, may mga tao na gustong sirain, may mga tao na gustong ipatumba mismo ang simbahan. Actually, ganito nga din po siguro masasabi natin sa Israel. So, meron pong spiritual war in the event of the coming of the kingdom of God here on earth. So, why? Masasabi natin because ang mundong ito, in the first place, ay nabihag ng kasamaan. At ang Diyos ay naparito para iligtas. Kaya po nagkakaroon ng digmaan sa puntong iyon. Pangatlo, in verses 20 to 22, there is a strong deliverer. Meron pong maituturing na sa pagdating ng kaharian ng Diyos, may inaasahan na magtataguyod nito. Hindi tayo. Hindi yung mga tao na kanyang tinawag mismo. Merong tinatawag na champion. Kumbaga sa battle, meron pong pinakamagaling na mandirigma eh. Panood niyo po ba yung movie na hango doon sa, tawag sa ganito? Sa novel na Troy? Si Achilles, yung pinakamagaling na mandirigma, si Brad Pitt nga yun. Ang galing ng movie na yun. Natalo lang siya dito sa heel, Achilles heel. So there's the strong deliverer na talagang magtataguyod ng kaharian ng Diyos. And in verse 23 to 26, maaasahan po natin yung paghahari ng Diyos. Yung paghahari ng Diyos. Ayan po. So there is restoration in the dawn, sinasabi, pagbukang liwayway ng establish ng kingdom of God, there is restoration, there is spiritual war, there will be a strong deliverer, and the reign of God. So, simulan po natin sa una, verse 14, which is restoration. Dito po sa atin pong teksto, we are in verse 14, at ang stretch po ng mga sumunod na nasalaysay hanggang chapter 12, at least verse 1, ito po ay dinadala po, or tayo po ay, dinadala ni Lucas patungkol po sa kwento ng pagtunggali ni Jesus sa mga Pariseo o kaya sa mga taong ayaw sa kanya. Ibig pong sabihin, ito po yung punto na kung saan nailahad ni Lucas yung conflicts na nainkwentro ni Jesus sa mga tao na ayaw sa kanya at mas partikular sa mga Pariseo. Yan, makikita po ninyo sa Biblia nyo kung titingnan po ninyo. Naging daan dito po sa ating teksto ngayon, yung kanila pong pag-uusap, yung diskurso nila ni Jesus, naging daan yung pag-cast out ni Jesus ng demonyo doon sa isang lalaki na pipe. Yun po ang nagdala sa kanila para magkaroon ng pag-uusap kung ang iyo bang pagka-cast out ng demonyo ay dulot ng kapangyarihan ng Diyos o dulot ng kapangyarihan ni Beelzebul. Ayun po yung nangyari dito.
Now, tingnan po natin una sa verse 14. Sabi po dito, "Now, he was casting out a demon that was mute. When the demon had gone out, the mute man spoke, and the people marveled." Dito po sa nangyari, ang epekto ng pagsapi ng demonyo sa lalaking ito ay kawalan ng kakayanan na makapagsalita para mas ganap niyang masabi ang nais niyang sabihin. Doon po sa ibang kwento na nadaanan na po natin, ang isa pong nangyari sa taong sinapian ay parang sinasaktan niya yung sarili niya. Minsan nadadala po siya ng demonyo na parang saktan yung sarili niya nga po. Dito po sa kwento, ang epekto ng pagsapi ng demonyo ay hindi makapagsalita yung lalaki. Okay? To the point na kung iisipin po natin sa buhay ng taong ito, wala po siyang kakayanan na mai-express yung sarili niya dahil siya po ay pipe. Kaya kung iisipin po natin yung kalagayan ng mga taong ito, limitado po yung kanilang kakayanan para makitungo sa tao at makitungo din mismo sa Diyos. Kaya isipin po ninyo kung kayo ay hindi nakakapagsalita. Okay? Anong mga bagay ang hindi ninyo magagawa? Right? Una, hindi kayo probably makapagsasabi direkta kung meron kayong kailangan na tulong. Hindi kayo basta makakapag-express ng inyong saloobin. Hindi kayo makakaawit, let's say. Hindi kayo makakapanalangin verbally sa Diyos. Yung aspeto din po nun sa Diyos ay parang limitado po. Ang taong ito sa istorya ay hindi ganap na naipahayag ang kanyang sarili sa kanyang kapwa at sa kanyang Diyos. Okay? Limitado po. Pero kung isipin po natin, ito po ang nais ng demonyong sumapi sa taong iyon na hindi siya mabuhay ng buo. Ang nais ng demonyo ay limitahan yung pribilehiyo na mamuhay siya sa mundong ito ng buo. Gustong sirain ng demonyo yung buhay ng taong ito in that sense. Sa madaling salita, ang naging dulot ng pagbihag ng demonyo sa sino man ay kakulangang mamuhay ng buo, lalo na sa Diyos. Ang saysay po nito, na kung tayo ay nabibihag ng demonyo o kaya kung hindi man totally or literally, we are like sinasapian ng demonyo. Pero ang realidad din po ay tayo po ay hawak ng kasamaan, na kung tayo ay nabibihag ng kasamaan, tayo din po ay nalilimitahan na mamuhay ng ganap sa buhay na itinalaga ng Diyos sa atin. We are like slaves under our father so-called, which is, sabi nga ni Jesus sa mga Pharisees, your father is the devil. Kasi hindi nyo sinusunod yung kalooban ng Ama. So that is also our case. Kung sino man po ang nabibihag ng kasamaan. We are like imprisoned in the works of the devil. Ayon po sa isang scholar na si David Gooding, sabi po niya dito, it should be of prime strategic importance to the enemy to cripple man's ability to speak with God, to lock up man's spirit within himself, and as far as God is concerned, to turn this earth into a silent planet. Galing po ng pagkomento niya dito, dahil ang nais daw ng demonyo, at least out from this happening, ay tanggalin yung kapasidad ng tao na makipag-usap sa Diyos at
manatili sa ganong kondisyon at gawin ang mundong ito na silent planet. Can you imagine na parang tahimik lang ang mundong ito dahil wala tayong kapasidad na makapagsalita? Lumalabas po na ito po ay masamang hangarin ng kaaway. Can you take that? Na kayo po ay tatanggalan. Si Zechariah actually hindi nakapagsalita nung siya ay nag-doubt doon sa revelation about the Messiah. Kayo po ba paano po kayo na nakakapagsalita kayo? Pero ano po yung nararamdaman nyo ano po yung nararamdaman nyo sa mga pagkakataon na tila ayaw nyong magsalita sa pamilya nyo dahil may something kayo against them? Na tila ayaw nyo makipag-usap o kumibo sa sino man dahil galit kayo sa kapwa nyo. It seems na parang gawain po yun ng enemy to make you silent. At hindi nyo ma-express yung sarili nyo. At hindi magkaroon ng kaayusan. Naparito si Jesus sa lupa upang magdulot ng pagpapanumbalik sa mundo na nabihag ng kasamaan. Sa larawan po ng pag-cast out ni Jesus doon sa taong naging pipe dahil po sa pagsapi ng demonyo, masasabi po natin na ang hangarin ni Jesus sa pagtungo niya dito sa lupa ay manumbalik yung mundo mula sa bihag ng kasamaan. Gusto niyang i-restore. Lalong-lalo na yung mga buhay na hindi buo. Yun po yung larawan nun. Ang pananahan ni Jesus sa lupa ay masasabing nagdala ng presensya ng kaharian ng Diyos bilang isang sulyap or glimpse ng ganap na buhay na nais ng Diyos sa sangkatauhan. Yung pag-restore ni Jesus, at least physically, doon sa mga sickness, ailments, or casting out the demons, yung panunumbalik muli ng mga taong iyon sa ganap na maayos na buhay, yun po ay sulyap sa ganap na plano ng Diyos doon sa kaharian niya sa hinaharap. In the future, there will be a total restoration. Total enjoyment of life in the Lord. Pero nung si Jesus ay dumating dito, yun po ang nais ng Diyos patungo doon sa hinaharap. Isipin po natin iyon. Isang elemento sa presensya ng kaharian ng Diyos ay ang ganap na panunumbalik ng buhay tungo sa Diyos. Kaya nga po, sabi nga po ng mga scholars, or si N.T. Wright din, sabi niya, the church is like a microcosmos of God's kingdom. Whenever we gather here, this is also like a glimpse of what will happen in the future. Because, can you imagine, the people of God the people that are gathering here are at least the people that God has redeemed from the corruption of sin, from the slavery of sin, and freeing us from it. And we are gathering for worship, and we are filled with life every time we're here. And then the calling of the church is to advance His kingdom by calling out also other people through the gospel. Ayan po yung isang elemento again, yung restoration na iyon. Tulad ni Jesus, ito ang higit na layunin natin bilang mga disipulo o bilang isang iglesia na maging kasangkapan ng pagdadala ng presensya ng kaharian ng Diyos sa ating komunidad sa kapahayagan ng Ebanghelyo. Did you get that idea? Na tayo rin po ay mga mismong kasangkapan ng Diyos
para madala yung presensya ng kaharian ng Diyos sa ibang mga tao. At yung paghahayag natin ng ebanghelyo sa kanila, not technically to the point na tinuturuan lang natin sila ng ebanghelyo, pero ibinabahagi natin yon sa anumang kaparaanan at hanggang sa sila ay makaunawa at magdulot ng pagbabago sa kanilang buhay at maituring na sila po ay ligtas. Can you imagine that this person with his family later on ay makakaunawa din ng ebanghelyo at ang buong pamilyang ito, mga susunod na henerasyon, ay magiging Kristiyano din po. This is actually one that we are grateful for, na meron pong nag-share ng gospel kila mama bilang bilang bagong mag-asawa kay mama at papa. Nakarinig na intindihan nila yung ebanghelyo. Andun na si ate, kaya nung ako na po yung pinanganak, Kristiyano na po sila mama. So kami po nila Jonas and Jimay, mga lumaking nasa pamilya na ng Kristiyano. And by God's grace, we are thankful. Nung kinasal po kami ni Joy, pinasalamatan ko po yung couple na yon dahil sa kanila, ito po yung nangyari. And I cannot imagine that out of that labor, dahil po sa naging anak ni Mama, parang nagkaroon din po ng chance na marami makarinig ng salita ng Diyos. At patuloy na may advance. Kaya po ito ang katanungan sa atin, gaano ka nagnanais na madala ang presensya ng kaharian ng Diyos sa iyong nasasakupan? Gaano ka nagnanais na madala ang presensya ng kaharian ng Diyos sa iyong nasasakupan? Sa tahanan, sa purok, in Tagalog, yung neighborhood, sa eskwelahan, pinagtatrabahuhan, o kaya sa komunidad. Yes, sige po. Pangalawa, in verses 15 to 19, another element is there is a spiritual war. Ang katagumpayan ni Jesus sa pagdadala ng presensya ng kaharian ng Diyos ay may epektong kalakip na nagsilbing elemento din nito. Part of the success of the rest of Jesus bringing the kingdom, the presence of God's kingdom here on earth, ang kalakip po nun ay yung paglaban ng pwersa ng kasamaan. Okay, tingnan po natin yung sunod na nangyari in verses 15 to 16. But some of them said, "He casts out demons by Beelzebul, the prince of demons," while others, to test him, kept seeking from a sign from heaven. So kung titingnan po natin ito, ang pagsasalita ng lalaking nakalaya sa pagsapi ng demonyo ay hindi maikakailang dulot ng isang katangi-tanging kapangyarihan. Hindi na po dito kailangang pagtalunan kung gumaling po, kung napalaya ba talaga ni Jesus ang taong sinapi ang demonyo. Hindi na yun yung issue eh. Ang issue, kaya mo lang napalaya yan dahil sa kapangyarihan na meron ikaw. Ang masama dito, sinabi na yung kapangyarihan na meron ka ay galing doon sa kapangyarihan ni Beelzebul. Okay, so naniniwala sila na na-cast out yung demon. Pero ang paratang po nila, ang ginamit daw po na kapangyarihan ni Jesus ay kapangyarihan ng demonyo. Nagpamangha sa ibang mga nakasaksi ang kaganapang ito, ngunit pag-aalinlangan sa iba. Others were marveling, while others are not. Sinabi ng iba na ang kapangyarihang ipinamalas ni Jesus ay sa pamamagitan again ni Beelzebul, na kilala ring si Baal. Kilala niyo po si Baal sa Old Testament, sa 1 Kings verse 2, o 2 Kings verse 2,
Yun din po yung pagpapakilala kay Baal. Actually, Baal, Zebul, ay nangangahulugang Prince of Demons nga po. Or yung ibang pangalan sa Griego, I think, Lord of the Flies. Lord of the Flies. So, sinasabi lamang ng mga ito na ang kapangyarihang ginagamit ni Jesus ay mula po sa demonyo. Actually, parang si Satanas po yung pagkakilala din po doon. So, sumunod na sinabi po sa teksto in verses 17 to 19, basahin po natin. But he, knowing their thoughts, said to them, every kingdom divided against itself is laid waste, and a divided household falls. And if Satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that I cast out demons by Beelzebul. And if I cast out demons by Beelzebul, by whom do your sons cast them out? Therefore, they will be your judges. Gusto ko lamang pong kalaruhin muna na ito po ay hindi pagpapagaling ni Jesus sa pipe. Ang ginawa po ni Jesus, kinast out niya yung demon na nagkokos ng pagkapipi ng lalaki. Okay? Kasi alam po natin yung parang pagpapagaling galing sa kapangyarihan ng masamang espiritu, right? Pero ang nangyayari po sa kwento ay kinast out ni Jesus yung demonyo. Ngayon, ang sinasabi, yung pag-cast out mo sa demonyo ay gamit ang kapangyarihan ng demonyo. Kaya si Jesus, binalikan niya sila sa pagkaunawa nung sinabi nila, pwede ba na si Satanas ay ika-cast out niya yung sarili niya? Yung sarili niyang kampon ay ika-cast out niya. Pwede ba na yung layunin ng isang tao o layunin ng sinuman ay lalabanan din niya? Kung nais ng isang taong ito na sirain yung taong iyon, siya din mismo ang mag-aayos noon. Parang by logic, hindi pwedeng mangyari na parehas na nanggagaling lamang ito sa isang puwersa, kumbaga. A kingdom against their own kingdom will not stand. Hindi po pwedeng mangyari yun. So, bagamat lumalabas na binabali rin mismo ng kanilang naging argumento ang sinabi nila kay Jesus, ito ay pagpapakita lamang na ang mga taong ito ay nais siraan si Jesus. Okay? What we can see here is, mali nga po yung naging argumento nila na hindi pwedeng pagalingin ni Satanas ang taong gusto niyang sirain, galing kay Satanas. Ang punto lamang po dito, kumbaga parang dahil sa pagkainis ng mga taong ito kay Jesus, lahat ng pwede nilang masamang sabihin sinasabi, to the point na hindi tama na nga yung sinabi nila, it only shows na gusto po talaga nilang siraan si Jesus. Sa kabila ng pagpapaayos ni Jesus sa buhay ng taong nabihag ng demonyo, sa kabila po nun ay isa din pong mga partido, kumbaga, na gustong pahintuin yung kabutihan. Yun po yung masasabi natin. Sa kabila ng hindi maikakailang kabutihang dulot ng ministeryo ni Jesus, ay ang patuloy na pagsira ng sino mang gustong pabagsakin si Jesus. Kaya sa movie, kumbaga, merong bida, merong kontrabida. And this is also happening in the spiritual realm. Ito rin ang realidad ng pagsakop ng presensya ng kaharian ng Diyos sa mundong nababalot ng kasamaan. Sa likod ng lahat ng ito ay ang digmaang nangyayari sa pagitan ng Diyos at ng Diablo. We have to be aware that this is really a spiritual war. Hindi lang po natin basta kalaban yung mga tao na kaharap natin. Ang kalaban po natin dito ay mismong yung spiritual realm.
Kaya nga sabi nga po ni Pablo, we are not battling against flesh and blood. But we are battling against the spirits who causes these people to suffer, to be in bondage. Ito ay pagpapahayag na ang iglesia ay hindi lang basta sumusugpo ng kasamaan, kundi sumusugpo ng gawa ng dyablo sa larangan ng espiritual, in the spiritual realm. What we are doing actually ay hindi lang natin pinahihinto o kaya binabago yung buhay ng tao, we are actually battling against the forces of evil in that case. Kaya ang katanungan po, bilang disipulo, gaano ka dedikadong isulong ang kaharian ng Diyos sa kabila ng oposisyon? Hindi po pwede na parang ang gusto lang natin walang gulo. Yes, as much as we want, gusto lang natin parang we look good to the people. Pero no, ang kalakip po nito ay yung resistance na tinatawag because of the spiritual realm na hinaharap po natin. Na ayaw hayaan ng demonyo, let's say, na magbago yung buhay ng mga taong ito. Pero sa kabila po nun, gaano tayo kadedikado na isulong yung kaharian ng Diyos sa kabila ng oposisyon? How are you How pursuing are you? Na meron kang kaibigan na alam mong kailangan niya si Jesus, pero sa kabila ng iyong pagnanais, hindi siya basta pinapayagan ni numan. Dahil sa iyong pagmamahal, gaano ka magpupursige na patuloy mong ministeryohan yung kaibigan mong yon sa ganong klaseng aspeto. Ayan po. Pangatlo, in verses 20 to 22, strong deliverer. Another element is there is a strong deliverer in the kingdom of God. Sinabi rin ni Jesus in verses 20 to 22, patuloy po na sinabi niya, "But if it is by the finger of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his own place, his goods are safe. But when one is stronger than he attacks him and overcomes him, he takes away his armor in which he trusted and divides his spoil." Ayan po. Sa pagpapatibay ng katotohanan na hindi maaaring pabagsakin ng sariling kaharian ang kaharian nito, right? Pinahayag ni Jesus na napasa kanila na ang presensya ng kaharian ng Diyos dahil tanging kapangyarihan ng Diyos ang may otoridad at may kakayanang pabagsakin ang puwersa ng kasamaan. Again, follow me on this. Yung argumento po na hindi pwedeng kapwa kampo ni Satanas ang nag-cast out ng demonyo. Yes, it failed yung argument na yon. It therefore tells to them na ang pag-cast out ko ngayon ay nangyari dahil sa kapangyarihan ng Diyos. It simply tells to them na hindi ko maika-cast out yan gamit ang kapangyarihan ni Satanas. By logic, kapangyarihan yan ng Diyos. Walang makakapagpatumba dyan, kung makakapagpaalis dyan, unless there is a stronger man. Merong mas malakas na kayang magpaalis dyan o kaya'y magpalayas dyan. Yun po yung sinasabi po dito. Kinakailangan lamang ng daliri ng Diyos para taglayin ang kapangyarihang magpapabagsak sa pananakop ng kaaway sa buhay ni numan. Ang ginamit pa ni Jesus na larawan dito, it is by the finger of God that I cast out demons. It's not by the punch of God, it's not by the arm of God, it's by the pinky, pwedeng idagdag pa natin, of God para palayasin yan. Get out.
It's not by any force. Ganun kalakas lumalabas yung kapangyarihan ng Diyos. Ito rin ay pagpapatunay kung gaano kadehado ang kaaway dahil sa taglay na kapangyarihan ng Diyos. Ganun kalakas ang kapangyarihan ng Diyos lumalabas at ganun talunan ang demonyo. Bagamat tila imposibleng mapagtagumpayan ang pagbihag ng kaaway sa mundong ito, makakaasa tayo na ang presensya ng kaharian ng Diyos ay patuloy na magpapalaya dito sa pamamagitan ni Jesus na siyang ating makapangyarihang tagapagligtas. Alam po natin, may mga cases na tila ang hirap po nating matulungan yung mga tao na by simply looking at them, wala nang pag-asa ito. On to the next. Napapayagan lang tayong makapagbahagi ng ebanghelyo sa kanila. Bagamat tila, kung isipin nga natin yung ibang bansa, nangangailangan ng misyonero na pupunta doon kasi hostile environment, galit sa mga Kristiyano. Anong gagawin natin? Hayaan na lang natin sila? No, there are missionaries na talagang pursuant na maabot sila, bagamat hostile yung environment ng Kristyanismo. Bagamat tila parang imposible po ito. Ang presensya po ng Diyos, ang kaharian ng Diyos, ay patuloy na magtatagumpay dahil kay Hesukristo. Hindi po dahil sa atin. Dahil po sa makapangyarihang tagapagligtas ng tao. Kung hindi dahil kay Jesus, ang ating pakikidigma sa puwersa ng kasamaan ay walang saysay. We are not simply dependent in our capacity to minister to these people. It is because of Jesus Christ, that strong deliverer, who can transform the people that we are ministering to. Ito ang ating kumpiyansa na maisulong ang kaharian ng Diyos dahil kay Jesus na ating tagapagtanggol. Our confidence is Jesus Christ in advancing or even penetrating this darkened world. Ang tanong po natin dito ay, kay Jesus ka ba patuloy na dumidepende para maisulong mo kasama ng iglesia ang kaharian ng Diyos? May mali pa rin pala ako dun. Kay Jesus ka ba patuloy na dumidepende para maisulong mo kasama ang iglesia ang kaharian ng Diyos? Okay? Again, our confidence is not in our own. Our confidence is in the one who can really transform the people who needs the gospel. And lastly, in verses 23 to 26, ito po yung pinaka-elemento sa lahat, yung paghahari ng Diyos, which is obvious. Sa huli, sinabi ni Jesus in verses 23 to 26, "Whoever is not with me is against me. And whoever does not gather with me scatters. When the unclean spirit has gone out of a person, it passes through waterless places seeking rest. And finding none, it says, I will return to my house from which I came. And when it comes, it finds the house swept and put in order. Then it goes and brings 7 other spirits more evil than himself, and they enter and dwell there. And the last state of that person is worse than the first." Binibigyan din po tayo ng larawan ni Jesus na kung hindi tayo hindi masusugpo yung bumibihag na kasamaan sa atin, kaawa-awa po tayo dahil magpapatuloy lamang tayo o mas matindi pa ang mangyayari. Kung hindi po tayo mananatili kay Jesus or hindi tayo sasama kay Jesus, who is not with me, whoever is not with me, they will scatter.
Pinagtibay ng husto ni Jesus ang importansya ng pagsuko sa Kanya at pagpapasakop sa Kanya. Dalawang bagay lamang ang realidad na iyong ginagalawan. Okay? In this life, there are only two realities na kung saan ikaw ay nabubuhay. Ito ay kung ikaw ay nagpapasakop kay Jesus o ikaw ay lumalaban sa Kanya. Okay? Kaya nga po yung panawagan ng kaharian ng Diyos ay manumbalik kayo sa Diyos. Huwag na kayong magrebel against His kingdom dahil nasasakop na kayo ng kaharian ng Diyos. The two realities is either ikaw ay nagpapasakop kay Jesus o ikaw ay lumalaban sa Kanya. Wala nang iba. Kung hindi ka magpapasakop kay Jesus at sa Kanyang kapangyarihan, mananatili kang bihag ng kasamaan. Kasi wala pong magliligtas sa iyo. Walang mas malakas na kapangyarihan na magpapakawala sa iyong pagkabihag. Other than the real strong deliverer, who's Jesus Christ. Sa makatuwid, kung hindi maghahari si Jesus sa iyong buhay, patuloy kang nasa bihag ng kasamaan. Sinasabi dito na ang masamang espiritu, okay, follow with me again, yung masamang espiritu na lumabas sa tao ay babalik lang rin sa pinanggalingan nito kung makita niyang kaya lang niya uling bihagin ito. That's my own description. Ibig sabihin, umalis, na-cast out yung demon, based in the story, at pag wala siyang makita, he will try to go back to the person dahil nakita niyang, ang dali lang naman uling kumbaga i-occupy. At babalik siya with other spirits in that picture, more stronger than him. And that person will become worse than the first. Ang ganda po nung pagkasabi dito ni Fred Craddock. Sabi niya po dito, unless the removal of the evil is followed by filling the life with good, even more evil will return, and the last condition is worse than the first. An empty life, like an empty house, invites intruders. Sa simpleng pagkaunawa, kung ang isang tao, nasabihin natin nakawala sa bihag ng kasalanan, pero walang mas matinding kapangyarihan ng kabutihan ang sumakop sa kanya, i-feel lang daw po uli iyon ng kasamaan. This is very true. May kilala po kami mga tao na parang tila dumaan na sa rehab because of drug addiction. Wala namang tingin kong pumuno sa buhay niya na lumayo na doon at manampalataya kay Jesus ng tuluyan, bumalik lang po uli. There is a necessity na talagang ang buhay na talagang nabihag ng kasamaan ay kailangan maisuko iyon at hindi na bumalik doon at patuloy na manahan sa paghahari ni Jesus. Ito po yung saysay nung sinasabi ni Fred Craddock. Pinupunto dito na kung hindi mo isusuko ang iyong buhay kay Jesus para kanyang pagharian, babalik at babalik ka lamang sa dati, o kaya'y mas masahol pa sa dati. Dahil walang higit na kapangyarihan ang nananahan sa iyo. Naparito si Jesus para ganap na iligtas ka sa pagkabihag mo sa kasamaan. That's the beauty of what is happening here in the text. Ang realidad ng kaligtasang ito ay ang pananahan ni Jesus, dala-dala ang presensya ng kaharian ng Diyos. Gusto ni Jesus na talagang ma-establish niya sa mundong ito ang kaharian ng Diyos mula sa buhay ng mga taong nabihag ng kasalanan. Kaya ang katanungan ay ito,
Take this seriously. Gugustuhin mo bang patuloy na mabihag ng kasamaan o nais mo nang makawala sa buhay mong puno ng kabiguan at kalungkutan? Or other question is like, or related question is like, gusto mo bang manatili sa buhay o ayaw mo bang magbago? Gusto mo bang manatili sa buhay na laging sumusunod sa gusto ng kasamaan? Naparito si Jesus na siyang tanging kasagutan sa iyong kaligtasan. That is really serious. You need someone who will deliver you from your condition. Tumungo si Jesus sa mundong ito para pagharian ka at magdulot sa iyo ng tunay na katagumpayan. Kaya ang panawagan po sa atin ay isuko mo ang iyong buhay kay Jesus at manahan sa Kanya. That's it. Hindi ka makakawala sa buhay na nabihag ng kasamaan unless you will surrender to Jesus, who is calling you right now. Calling you to return to Him and entrust yourself to Him. And find freedom in the life under the slavery of sin. Ang presensya ng kaharian ng Diyos ay napapasa iyo kung tunay na naghahari na ang Diyos sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. It's not only in terms of certain things, ito lang ang pagharian mo, o Diyos, pero itong aspeto na to ako dapat. No, in all aspect, sinusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Ikaw ang masunod, o Diyos. Ikaw ang malugod, o Diyos, hindi yung nais ko. The presence of God's kingdom is in that person if he is or she is truly surrendering to the reign of God in his life. In all aspects. Sa atin pong pagtatapos, naway mapagtibay tayo ng mensahe ng Diyos sa umagang ito, na ang pagdating ni Jesus ay nagdala ng presensya ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan sa kapangyarihan ng Diyos para sa pagtubos ng mga tao. Ganun kapursigido si Jesus. 4 na elemento ng presensya ng kaharian ng Diyos kay Jesus ang nagpatotoo sa teksto. Una, there is restoration. Second, there is spiritual war. Third, there is strong deliverer. And there is God's reign. Whenever there is advancement of God's kingdom, ito po yung mga elemento na nandoon sa pangyayaring iyon. Ngayon, nais ko pong magtapos sa sinabi po ni John Bright. I'm trying to look for something to add more punch in the message. And napunta ako sa book ni John Bright na The Kingdom of God. And why not? And then I ended up in this page. Sinabi niya po dito, follow me along in this. The kingdom of God moves on to its inevitable triumph. Hindi daw po ito mapipigilan, itong success ng kingdom of God. The unconditional surrender of the foe, yung kaaway, unconditional surrender of the foe, wala po siyang magagawa dito. The restoration of all creation under the divine domain, and the submission of all powers in heaven and earth to the name of Christ. In the victorious army of that kingdom marches the church. The church was sent into the world as a missionary witness to a kingdom already set up, a witness to what Christ
had already done. It would, on that mission, like the servant, meet all manner of persecution, like all sorts of brutal casualties. But there is no question of defeat, for this is the church, and the very gates of hell do not prevail against it. To the call of that victorious faith, the church could have but one answer, and that a triumphant one. If God is for us, who is against us? Mga kapatid, sama-sama nating itaguyod ang kaharian ng Diyos ayon sa grasya at kadakilaan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay na kayo po ay Diyos na wala pong makahahadlang sa iyo, wala rin pong makapagpapatumba sa inyo pong plano, O Diyos. Simula pa sa umpisa, kahit sa hardin na kung saan na inyo pong unang inilagay ang mga unang tao na si Adan at Eva, nais na po ng kaaway na sirain ang buhay ng mga tao. Nangyari man ito, pero sa buong pamumuhay ng tao, patuloy kayo nagpursige na mapanumbalik ang nais ninyong kaharian na sa simula pa lang nais niyo na pong maganap. Pero mas ipinamalas niyo po ang inyong kadakilaan nang iligtas niyo po kami sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. At kami po bilang iglesia na kanya pong tinubos at kabahagi ng misyon na ito, panalangin po namin na kami po ay inyo pong pagtibayin na humayo, O Diyos, dahil po kayo ay dakila, dahil kayo po ang aming kasama, dahil kayo po ang aming tagapagtanggol, at kayo po ang tunay na hari na kayang magpabago sa buhay ni naman magligtas sa buhay ng sangkatauhan. Salamat, O Diyos, kayo po ay patuloy na maitanghal sa iglesyang ito at sa buhay ng bawat isa. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.